Meron akong nakalimutan ano, kasi may nakita akong netizen na parang sinita si ano, may mga netizen kasi na basta na lang makabash na mali yung spelling nung certain English word. Kaya kayo rin napapahiyang mga netizen kasi hindi muna kayo nagba-background research o wala talaga kayong alam. Well, kasi yung English, yung English words is may dalawang origins yan. Yung English na USA, yung US English, okay? At meron tayo tinatawag na British English. So, yung mga under the British colony, Australia, Canada, British English yan. Kasi yung article na nakita ko, parang sinita niya si Kylie Padilla. Parang gano'n, parang may netizen na sinita si Kylie Padilla na, oy, wrong spelling ka o wrong spelling yung English word na ginamit mo. Parang ano, 'di ba? And then sinagot siya ni Kylie na, uy, I'm sorry kasi lumaki ako sa Australia. Doon pa lang napahiya na siya. Kasi usually sa Pilipinas, dito sa atin sa Pilipinas, we are under US English. Sa Microsoft Word nga, kung ano hingi yung Microsoft Word, di ba yung spelling and grammar check, ano yung default mode nun? US English. Yung keyboard natin, US English. Yung Pilipinas is under US English. Di ba? Pero pwede mo palitan yung mode na yun. Pwede mo sabihin English United Kingdom. Yun na yung under Australia, ganyan. Kaya yung organization nila, imbis na Z, magiging S. So, yun yung sample. Yung Z magiging S. No? Sa US, Z, letter Z, but sa British English is letter S. So, wag kayong basta-basta maninita kasi baka yung kinalakihan nung nag-post is British English. Oh. Kasi may mga tao na feeling magaling mag-English, hindi mo na tinitingnan yung origin ng word. So, yun yung nakalimutan ko, no? Yun yung pala sa Microsoft Word, US English. At kahit yung natin, yung keyboard natin is US English by default. So, yun lang po.